nakita nyo na, ayan na yung siopaw ko. Sa wakas, masasabi kong na perfect ko na siya. Ito, dumikit kasi siya, nasa baba siya, so dumikit yung pantaas na steamer. And ayan, so total na gawa ko guys is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung isa guys, kinain ko na siya. And then, ito na yung ito yung Korean, na binigay ni Tita M sa akin. Thank you so much. Kakain na ako. And yan yung snacks ko. Okay guys, ako ay kakain na. Bago yan, hindi ko na matiis, natikman ko na. Tingnan nyo guys yung tinapay ng aking siopaw. Sobrang fluffy. Masasabi ko this time na perfect ko talaga yung tinapay. And kayo guys, kung gusto nyo magluto, guys, mag-YouTube lang kayo dahil napakalaking tulong po ang pag-YouTube na pag mga wala tayong alam, mag-YouTube lang tayo guys dahil ito talagang practice makes perfect. Siyempre yun nung una, hindi mo pa yan perfect. So, pag lagi mo siya o gusto mo talaga, mapi-perfect mo talaga siya guys. Ang sarap! Do it yourself talaga. Dahil hindi kami makakabili ng anytime gusto namin kumain. Wala kailangan mo talaga magtiyaga or kung gusto mo talaga makakain, kailangan mo talaga maghanap ng way. Diskarte ba? Ika nga kung may gusto, ano yun? Kung may gusto, may paraan yan. Diba? Diba? Yung gravy nito, mabilis lang naman gawin. Pero, syempre, yung siopaw, pag walang gravy, hindi yan siopaw, diba? So, si Yuhan kasi ayaw, titingnan ko, pero gagawa, I think ako, ano? Maya tingnan natin. Kain tayo, guys. Kanina pa ako kumakain-kain. Ay, kanamit, And na-realize ko, ito palang noodles na to, kailangan lutuin talaga siya na maayos. Kasi tingnan nyo, parang lumiit siya. Hindi kagaya ng una, parang malaki pa yung luto ko. Hindi na ako magdi-dinner. And for sure, si Yuan, hindi na rin yan magdi-dinner and si Deepak. Kaya hindi na ako magluluto. Guys, sigawan na kayo guys. I-type nyo, paano gumawa ng siopaw. Ayan. And nasa inyo na yan, kung paano nyo yan ma-perfect yung luto nyo guys. Importante alam natin yung recipe. Basta guys, ang sekreto talaga sa dough. Kailangan paalsahin talaga siya ng maayos. Lalong-lalo na ngayon summer. Masaya ako. Dahil na-perfect ko yung siopaw. Kanina guys, nakapila ako doon sa ATM kasi kukuha ako ng pera. May lumabas, nagsasalita sa phone. Nagulat ako si Mandira. Tinatawag ko siya, hindi niya ako naririnig. Pero nung pagkasigaw ko, Kanchib! Lingon agad siya. Tapos habang nakuha na ako ng pera, sabi niya, where have you been? Sabi ko, syempre dito. Sabi ko, ikaw, where have you been? Sabi niya, sa bangko. Kasi may bangko dyan sa taas ng building na yan. So sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, birthday ng kaibigan ko. Sabi niya, kausap ko yung kaibigan ko. Si Indira nag-work. Kahapon nandito si Indira Food trip din kami ni Indira. Kahapon, kumain siya ng fish curry. Tawa ka, Indira Sabi niya, Ate Mila, gusto ko kasi tikman yung fish curry mo. So ngayon guys, kailangan kong i-arrange na yung mga damit namin. Kasi nga, medyo mainit na. At least mamaya pagdating ni Yuhan, hindi na ako matatarantam na pagkain na sa lamesa. Okay guys, busog na ako. And antayin ko na si Yuhan. Alas 5 pasado na dito. Patong ko muna kayo dyan kasi i-on ko yung aming tubig. Magre-refill ako guys, sandali. Sobrang busog ko guys. Sa siopaw at saka yung bigo na kinain ko. Nakadalawang siopaw ako. Sandali muna guys, no? I-on ko lang yung tubig. Kasi alam nyo, nagre-refill kami dito every 5:30. So yung buong sahig na dito, tubig yan lahat dito guys, malalim yan. Paano ko malaman kung may tubig? Pag ganitong oras lang talaga, check namin yan dito guys, no? Kung may tubig. Ayan, may tubig na. Every 5:30 dapat naka-on, nagre-refill kami. Ayun guys, suot ako ng jacket kasi akyat tayo sa taas. Dahil meron akong ipapakita sa inyo yung mic ko. Ayusin ko lang. Kasi baka hindi nyo na naman ako maririnig dyan ng maayos. Teka lang guys, dito ko na lang siya isasabit. Ayan, may lagayan tayo ng mic. Nakatakip. So, medyo windy guys, akyat tayo. Dahil, alam nyo ba kahapon, meron akong na-met na Filipina. Actually, nag-usap na kami ito sa Messenger. Kahapon lang, nag-sync in sa utak ko na siya pala yung nakakausap ko sa Messenger. Dahil hindi ko naman alam, pero actually, nung mga last, ang dami naman. Nung mga last month, yung bayini, o yung sister na nagtitinda ng gulay dito sa amin, sinabihan na niya ako. Sister, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Alam mo ba, meron ka dito parang yung kabayan nga ang ibig niya sabihin and yung asawa niya, kilala ka niya. So ako naman parang nag-wonder na sabi ko, sino kaya yun? Kasi
So far, wala man akong kilala mga Filipina dito except lang sa lugar namin except lang si Sis Olga. And hindi ko na naalala guys, no? Si kabayan niya, nakalimutan ko yung pangalan. So ngayon, ang nangyari, yun na nga may sinabi sa akin si Boyne. And sabi ko, sino kaya yun? Napag-isip-isip ako nung time na yun. Then kahapon, binili kami ni Johan sa labas. Habang pauwi na kami, may nakasalubong kami ni Johan na yung babae is nakatingin siya sa akin. And kasama niya nga, couple sila. Tapos nakatingin sila pareho sa akin. Dito guys, banda guys, sa area namin. Diyan, sa daan na yan. And kami ni Johan, pauwi sila, papunta pa lang doon kung saan ako bumibili ng gulay. May bitbit ako na sag So ngayon guys, habang kami ay naglalakad ni Johan, itong Filipina, nakatingin siya sa akin. And after that, yung kanyang asawa, nakangiti din sa akin. Tapos napatingin na rin ako sa kanilang dalawa. Then after nun, sabi niya sa akin, Ate Mila, sabi niya. Hala, sabi ko, kilala mo ko? Sabi niya, oo naman, pinapanood kita lagi. So doon ako na-shock, parang, hala, kilala niya pala ako. Tapos, syempre, alam niyo yung feeling na tuwang-tuwa ako dahil may kabayan ako nakita na Filipina. Tapos, dito pa sa area namin. So, ayun, and kilala niya ako. So, parang na-surprise talaga ako na kilala niya ako. And then, syempre, ako naman, napatanong sa kanya, hala, talaga, pinapanood mo ko? Sabi niya, oo. Tapos, yung asawa niya nagsabi, oo, pinapanood ka namin. Tapos, sabi ko, saan ba banda yung bahay niyo? Alam niyo yung bahay nila, dito lang, guys, oh. Ituro ko sa inyo guys yung bahay nila na sobrang magkalapit kami. May sinabi sila na hanggang 3rd floor. I think yan yung bago. Hindi ko alam naku-confuse ako. Baga yung parang cream na brown. Teka lang, i-zoom natin, no? Hala kay sis, kung tama ako. Itong ba? Ito ba o yung katabi nito? Sandali. Ayan, yan yung katabi na yan. Ito. Teka lang. Ayan, yan yung katabi. Hanggang dyan lang yung zoom natin. Basta sa dyan banda itinuro sa akin. Hindi ko alam kung saan. Pero malalaman lang natin yan guys. So ayan, kita nyo naman kung gaano lang sila or gaano kami kalapit dito guys. Pag in case na mag-for good sila. Kasi after 6 months pa daw sila mag-for. And ayun, nagulat talaga ako. And sabi pa ng asawa niya. Kasi nanonood talaga sila ng vlogs ko kay sis and yung kay bro. Thank you so much sa support. So ganyan lang guys kalapit ang kanilang area sa amin dito. Sobrang magkalapit lang kami. So in case na mag-for good na sila, mayroon akong magiging kaibigan din kasi nga wala naman dito na si Sis Olga sa Kuwait na nagtatrabaho. So may panibago tayong magiging kaibigan and looking forward po ako dyan. Yun kay sis, hopefully sa pagbalik mo, yun, makapagbanding-banding tayo kasi nga this week na sila pabalik ng South. So actually gusto ko man invite kaso lang parang alam nyo yun, pabalik na sila, busy na yan sila for sure. And ayun, mabuti naman sinabi naman nila sa akin na babalik kami dito after 6 months for good na. So I think hindi lang unang beses siya nakauwi dito. So maganda yan ang ginagawa niya, no? And nakalimot ko talaga yung name niya. Mamaya titingnan ko yun sa Facebook para at least makapag-PM ako sa kanya. So ayan yung picture namin, kung makita nyo, hawak ko pa naman dyan yung sag. Sabi ko sa kanya, ito nakita mo, hawak ko pa yung sag kasi paborito ko ito, sabi ko, and sabi ko I can't live without eating sag. Sabi niya, oo, naging paborito ko nga din yan. Tapos sabi ko sa kanya, kung dito ka na, for sure hindi ka naman na siguro malulungkot kasi maganda naman yung area dito or area natin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, yun na nga, and kilala ka na pala nila dito kasi sumasama nga siya sa asawa niya, siguro pag may mga bibilihin dyan sila, so ganun. So may mga nagsasabi siguro sa kanya kasi nga kilala na rin ako nila dito, and means parang syempre nakikita nyo naman araw-araw tayo bumibili ng ating maluluto and hindi na rin iba sa akin ang mga tao dito and ako din hindi na rin iba sa kanila. So kaya kahit siya sabi niya kilala ka na pala nila dito. So ayun guys, sobrang happy lang ako dahil soon meron na naman tayong kabanding na Pinay. Teka lang, parang baka nandyan yung bus nila ngayon, parang may nagbubusina. Hey! Ewan ko ba kanina, mainit ngayon, malamig na naman. Kaya hindi mo talaga malaman yung yung weather namin dito, sobrang windy. Windy na, okay sana maging windy, pero windy na sobrang lamig pa. Ay, ambot, kailan pa kaya lalayas itong lamig na ito man So ayun guys, yan ko na yung vlog ko. Ito din pasaway na camera ko kung saan ito nikot-ikot. And hindi na rin ako magluluto dahil yun na nga, ang dami kong nalutong bihon. And syempre yung aking siopaw,
So, magiging happy na si Johan at hindi na ako magpapanik ngayon dahil may snacks na siya or may pang dinner. Pag ganito naman na pagdating ni Johan, basta may naluto ako, hindi na yan siya kakain ng dinner. And hindi na rin ako magluluto para sa dinner naming tatlo. Okay na yan, guys. So, ayun, bali isang dosena nagawa kong siopaw. And napakaraming bihon na ginawa ko. Bihon ba yun na masasabi mo? Or otoge? Otoge japchae. O yun. Basta in Filipino style lang, parang comfortable ako. And happy ako na gano'n. And thank you kay Tita M sa otoge or japchae na yon. And ayun, and practice makes perfect talaga, no? Kaya na ano ko yung siopaw ko na perfect ko talaga yung dough niya. Basta ang sikreto talaga sa dough na alam ko na at may mentor po ako talaga. Si Ate Japan po talaga actually ang mentor ko. Dahil napakagaling po magluto yon. And I'm very proud po. Dahil isa po ako sa mga natuturuan niya. And may mga lesson po akong mga nakukuha talaga. So, ayun. Ingat po kami lahat. Maraming salamat po muli sa pagsama sa aking vlogs and sa pagbigay oras para lang mapanood nyo itong vlog natin. So, I love you all guys. God bless us all and ingat kayo lahat. Bye guys!